Sinasabi ni Kulaong na siya pinanganak sa Belgium, nabuo sa Belgium, nagpunta ng Belgium, si Ferdinand Marcos at si Nanang Remy. Dahil nga daw po sa takot nitong si Ferdinand Marcos kay Berong Bulag. Kay Berong Bulag. Putya, sino nga ba may favorite diyan kay Berong Bulag? Si Ate Ilo yata 'yon. 'Di ba? Dahil nga daw sa takot ni Ferdinand Marcos kay Berong Bulag, dinala daw si Manang Remy sa Belgium. O sige, kung totoo yan, nasa ng passport ni Nanang Remy na nakapunta na siya doon sa sa Belgium. May flight details ba yan, di ba? Kasi kahit nasabihin mong 1978 yan, 1977, meron at meron yan record. Hindi pwedeng walang record yan ng flight details niya nung pumunta yan ng ibang bansa. May DFA na tayo noon. Di ba? Siyempre, hindi totoo talaga yun. Ilabas ang passport. Yun nga, baka nga walang passport eh. Baka nga walang passport, Kuya Elmer. Boss Mac, burahin mo na yan. Bakit tatakot ka? Ano ba yung kaso? Ano ba yung kaso doon? May kaso yan, di ba? Pero ano lang yun? Parang 10 years lang naman yun eh. Tatakot ka? Grabe naman. Para 10 years lang. Well, hindi ka pala pwedeng mambudol, Kuya Henry, natatakot ka eh. Ano ba nangyari? Teka. Putya. Nagkamali ako. Teka, ano ba yun? Nagkamali ako ng pindot. Ano ba? Ayun. Remove. 10 years lang ba? Sige, go tayo. 48 na ako nung paglabas. Diba? Bata ka pa. Si Kulao nga ngayon 47 ba? Pag siya nakulong dun sa mga kaso ni MG, ilang taon na siya, no? Baka nga walang PSA at NS. Ayun. FG, mukhang meron ka na naman mission. Ang hanapin ang flight details ni Nanang Remy mula 1979 up to present. At May Castro, pwede yun, Boss Mac, 1RM, pambili ng toothpick ni Kulaong. Tapos after gamitin, pang DNA sample na din. 11RM na ako dyan. Di nyo naman sinend kay Kuya Henry eh. Pinabura na yung number, di nyo naman daw sinesend. Niloloko nyo lang kami eh. Parang pinaasa nyo lang kami magbibigay kayo ng donasyon eh. Ayan o, wala pa nga daw dumarating, nabura na. Hindi tayo mahirap pala mambudol dito, Kuya Henry. Kaya eto, DNA na to, syempre hindi yan sasagutin ni Kulaong. Takot lang nun na ma-expose siya na kapatid niya si Jam. Diba? Takot lang nun na na malaman ng buong Pilipinas na etong si Kulaong ay anak ni Nanang Remy at ni Tatang Gilbert. Siyempre takot lang niya yan. Eto puntahan natin etong aking kumpare, parang PJ TV. Ito kasama namin sa 14 Vloggers din to noon eh. Parang PJ. Ito yung isang video ni Kulaong na inano niya. Ayan. Bakit hindi sila nalungkot? Ba't sila malulungkot? Alam naman nilang kagaguhan yung kinaso nila. Malulungkot pa sila. Kapal naman ang mukha nila, di ba? Alam na nilang kagaguhan yung kinaso nila. Tapos nung na-dismiss, malulungkot pa sila. Di ba? Kapal na masyado ng mukha pag nalungkot pa yun, di ba? Ngayon, syempre, babalikan naman natin ngayon. Bukod dyan. Thank you. Bukod yung kaso nila sa akin, nga hihiringan ngayong Monday, yung na-dismiss na kinasukan niya ako, pwede ko na silang balikan. Ganun lang yun. Ano ka ba?
tahimik ka na lang. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano dyan. Di ba? Makita na lang, di ba? Sabi ko nga, I can do it all day di ba? Kung wala na akong gagawin sa buhay ko, kundi magkaso ng magkaso, so be it. Yun na. Putya, kawawa na naman dito si Tess FLM Canada. Bayad na ba yung 10K? ah? Bayad na ba yung 10K na inutang ni Tess FLM Canada? Ayan, may balak na naman. Magkaso si Kulaong, naku po, yung sila Manang. Yung sila Mare, Kumare, sila Kumpare, naku po, mukhang malaki na naman ang gagastusin nito mga tropa pips ni Norman. Ubos na naman talaga pera ng mga supporter ni Idol dyan, sabi nga ni Paring PJ. Madali, totoo yun, yung sinasabi ni Kulaong, so be it talaga, di ba? Kulaong yan madaling sabihin yan, magkaso ng magkaso. Pero katulad nun, yung nabasurang kaso ni Joanna laban kay Kulaong, kasi sinabi ni sinabi naman ni MG yan na nabasura nga yung kaso at sinabi rin ni Kulaong na parang finality na yata nabasura yung kaso. Eto nga pong si Kulaong ay hindi nanalo, kumbaga yung kaso na Data Privacy Act na kinaso ni Joanna, asawa ni MG, kay Kulaong, yun yung nabasura. Pero tingin ko kahit na kasuhan ni Kulaong si Joanna, mababasura lang din yun. Bakit? Kasi nagbanatan naman sila dun di ba? Parang ganun ang dating. Parang yun ang magiging pagtingin lang din. Kung ano ang naging pagtingin ng korte sa ikinaso ni Joanna kay Kulaong, ganun lang din ang magiging tingin ng korte sa kaso ni Kulaong laban kay Joanna o kay Makagago. Tama ba ako, Ate Ira? Baka nandiyan pa si Ate Ira. Ate Ira, tama ba yung sinasabi ko? Baka mali Kasi kung nabasura yung kaso ni Joanna sa tindi ng mga ebidensya laban kay Kulaong, ano naman ang gagawin ni Kulaong na pagkakaso doon na ibabalik kay Joanna? Diba? Kaya, syempre, eto, sasabihin ni Kulaong yan, katulad nga nung sinabi ko kahapon, kaya si Kulaong nagsasabi na magkakaso siya na magkakaso, meron siya sigurong kinakausap na supporter at yun ay kinakausap niya para bigyan siya ng pera para magkaso ng magkaso. Nasa isip ko nga, eto sinabi ko kahapon sa ating live na for members only, sinabi ko nga na pumasok sa isip ko na baka ang magpipinance kay Kulaong sa mga kasuhan na yan ay walang iba kung hindi si Alex Padilla. Kasi noon pong panahon na nung dati pa meron sa aking nagkwento na etong si Kulaong ginagamit yung kanyang pangalan na Marcos para magkaso ng magkaso sa mga kalaban nito. At meron pong kinasuhan etong si Kulaong na matanda na nabudol niya pero siya pa ang nagkaso. Mami Bex, hello po. Andiyan pa si Ate Ira. Ate Ira, si Kulaong ba ay pwedeng magbalik ng kaso kay Joanna? Kasi yun yung sinasabi nitong si Kulaong, yun daw na dismiss na kaso ni Joanna. Pwede na daw niyang balikan yung si Joanna. Hindi po, meron pong kinaso si Joanna. The other way around. Kaso ni Joanna laban kay Kulaong versus kay Kulaong ay na-dismiss. Kaya sabi ni Kulaong ay kakasuhan daw niya etong si Joanna.
Nung po dati, yun nga po yung kwento na ang pinagkakakitaan ni Kulaong ay yung pagkakaso. Kahit yung mga nabudol niya, tinatakot niya ng kaso. Kaya ngayon, yan yung naiisip ko na baka merong kausap si Kulaong na financer na para magkaso siya ng magkaso, and then kung sakali na manalo sa kaso si Kulaong, baka magbibigay. Maghahati sila. Kunwari lang, kinasuhan si MG. Nanalo si Kulaong. Magbabayad si MG kunwari ng 5 milyon. Kunwari lang tapos hati sila ni Alex Pabella. Makikita naman na totoo yung evidence. Dami niya masasamang sinabi kay Ma'am Joanna. Yun nga po, hindi nga po tumayo sa korte. Kahit yung data privacy, yung inilabas yung yung info nung sasakyan ni MG, hindi daw po tumayo sa korte, na dismiss daw po, sabi mismo ni Kulaong. Kaya yun nga po yung natin, tanong natin. Okay, play pa natin to. Na lang gagawin kong trabaho. Masarap to. Heavy mayo. Ay, Kenkel, shout out. Huwag mo na silang banggitin dito. Micaela Mitch. Diba? Thank you. At ganun. Yun lang pala yun, sinasabi ni Kulaong dito. May mumu pa sa wala na pala iba sinabi si Kulaong dyan. Norma, natagpuan sa restaurant, nagkakalat na naman ng sipon at pinunas rin sa mukha. Gago talaga to si parang PJ Towel na may sipon, pinuna sa mukha. Ulit nga natin. Suminga. Suminga. Ayo nga putya. Ayo. Ang baboy talaga nito si Kulaong. Totoo nga. Siningahan, tapos saka pinahid sa mukha. Ayan suminga. Isa. Suminga ulit. Dalawa. Kinulangot pa. Saka inilamos. Gago talaga to si Kulaong. Baboy talaga. Live kasi ng live dugyutan time. Live kasi ng live. Kaya yan, di na-expose na si Kulaong dugyot. Biruin mo, siningahan mo 2 beses, tapos ipapahid mo pa sa mukha mo. Diba? Ito, ulitin pa natin, ayan, isang singa. 2 singa, kinulangot. Saka pinahid sa mukha. Singa ulit. Kulangot ulit. Putya. Kung ako waiter dyan, iaano ko yan. Kasi ganun ako pag yung nagwe-waiter ako, may dugyot. Inaano ko talaga yan. Tinatapong ko yung mga ganyan serviette. Skincare ata ni Norman yun. Yun nga pinahid nga talaga sa mukha Kung ako, di ako kakain sa resto na yan. Pag nilaban nila yan, sama-sama na mga table napkin nila yak. Ako ate, nung dati nagwe-waiter ako, tinatapong ko yung ganyan. Pangpakinis daw niya ng mukha na yon, kaya nga butas-butas mukha Natural moisturizer daw kasi yung sipon niya, Mac. Marlon Cruzado. Ritual daw yun ng pagiging pogi. Yak! Ay, ako talaga.
Ba't ko si Kulaong? Gawing-gawi kasi live ng live. Tapos magagaganyan. Siyempre, di ba? Makikita at makikita to. Makikita at makikita yan ng, ng tao na ganyan siya kadugyot. Okay. Norman at Susan magkakampihan na. Balik na tayo dito kay Tignan na natin yung si Don Sebastian ko yata na panood yung isa. Ayun, ito dito yata nga yun. Alam mo, Sabado ngayon, hindi ka pwedeng serban ng warrant pag Sabado at Linggo. Lalo na kung yung warrant mo may bail. Bakit? Kasi i-deprive ka sa pagbe-bail. Okay? Hindi pwede i-serve yan. Pero kung yung warrant non-bailable, kahit Sabado at Linggo, pag yung mga heinous crime, kahit Sabado at Linggo, kahit madaling araw pa yan, huhulihin ka. Pero pagka yung mga petty na kaso na 6 years below ang sentensya, yung mga aresto minor, aresto mayor, yung mga ganon, sabi lang ng lawyer to, na dapat alam mo yung karapatan mo. Sa hindi ka pwede arestuhin ng Biyernes ng gabi. Hindi. Sabado at Linggo, hindi. Bakit? Pa-violate nila yung karapatan mo. I-deprive nila yung karapatan mong mag-bail. Ayun yung... Alam mo, Sabado ngayon. Hindi... Nakita nyo yon sa may bandang huli? Ayan, no? yung karapatan mong mag-bail. Ayun yung... Hop! Nilunok! Nilunok! Gago talaga, no? Baboy talaga. Hihingan niya, nandahan niya si Joanna. Di tatagusin mo kasi di naman sumampa ng korte. Okay po. Mute muna si Ate Bergie at medyo, medyo hindi po maganda. Ay sige, naku, pasensya na Ate Bergie, lunchtime na pala doon. Di naman porket na basura advantage na ni Kulaong. Ipanalo niya saka siya magdiwang. Ginawang lotion ng sipon ni Kulaong. Kulangot ni Norman, ginawang face clay mask. So cute nga Ano ba naman to si Kulaong? Live kasi ng live no? Ayan, katulad niyan. Ha? Okay. Tulad niyan, kahit kasi sabihin ni Kulaong yan, yung mga ganyan na hindi siya pwedeng serban ng warrant. Siyempre, kung meron na talagang warrant, hindi naman din itatapat talaga yan ng araw ng yung hindi pwede. Siguro yung Biyernes pwede. Pero Sabado at Linggo talaga, alam ko hindi pwede mag-serve ng warrant talaga. Kung mga lang yan yung mga katulad lang niya mga kaso ni Kulaong. Kung heinous crime nga talaga, let's say yung mga mabibigat na kaso, yun talaga ang alam ko. Anytime, 24/7, kapag ikay nahanap, kahit saan ka pa magtago, pag ikay nahanap, ise-serve talaga sa warrant. Pero dito, kaso ni Kulaong, kung siya'y magtatago, di ba? Kung magtatago siya, tapos ang kanyang, kumbaga tatakbuhan niya yung kanyang kaso, yun, ang kahit anong araw, pwede talaga siyang, oras na makita siya. O kunwari, nakasakay siya ng, bulok niyang sasakyan. O naaktuhan siya. Nakita siya. O pwede serve sa kanya yung warrant kahit anong oras. Hindi totoo na hindi pwedeng i-serve sa kanya yung warrant. Pero yung kumbaga warrant na siya naman ay hindi nagtatago o kumbaga hindi naman niya tinakbuhan at siya po willing makipagtulungan. Yun ang tingin ko nga na hindi pwedeng i-dismiss naman. Hindi pwede i-dismiss. Hindi pwede i-serve ng weekend.
O, shoutout tayo kay Michael Roscom. Red Horse ang gusto, pangit ka banding. Ayun. Kung ano man kung kailan man lumabas yung warrant ni Culaong. Kasi nga po, yun nga po yung aabangan natin next week. Yun po yung aabangan natin. Yung tungkol dyan sa warrant ni Culaong. Kung umakyat sa korte at naging kaso, pwede niyang balikan ng reklamo si Joanna. Kung nasa prosec lang at na-dismiss na ang kaso, no way na mabalikan sila, MG. Oh, yun, 'di ba? Maliwanag na. Parang late yung pinapanood ni Ate Ira, teka. Parang late yung pinapanood niya. Ate Ayan. Sinabi ko kay Ate Ira lang na parang late yung kanyang pinapanood. Kasi ngayon lang siya sumagot dun eh. Diba? Alam naman siguro din ng mga ng mga huhuli kay Culaong na bawal, kung totoong bawal nga yan siguro alam naman ng ng mga CIDG o kung sino man ang huhuli kay Culaong, alam nila na na hindi pwedeng gawin yun. Teka, check natin dito. Sabi naman dito, pwede pa ring mag-ain ng warrant kahit Sabado o Linggo, pero may konting nuances. Ayon sa Rules of Court of the Philippines, ang judge pwedeng mag-issue ng search warrant kahit weekend o holiday kung may urgency. Ganun din sa arrest warrant. Pwedeng maglabas ang judge ng warrant of arrest kahit Sabado o Linggo. At kapag na-issue na, pwedeng iserve anumang araw kahit gabi pa. Basta legal ang proseso. Pero may reality check. Kadalasan, depende sa availability ng korte, judge. Hindi lahat fully operational pag weekend. Pero sa urgent case, may duty judge o on-call system. Bottom line, hindi hadlang ang weekend kung may sapat na dahilan at legal basis. At ang mas importante, may probable cause at dumaan sa tamang proseso. Yun po ang sabi. Baka busy si Ate Sai. Marlon Cruzado, Panginoon ng Isabela. X, Panginoon ng Plema. Check. Nga ito, hanap pa tayo dito nung video, ito yung DNA test kanina. Ano kaya itong ito, tignan natin. Di ba? Have you got, may kopya ka na ba ng PSA mo? Ako na nakakaalam nun. Anong pakialam nyo ron? Oo. Ipoprovide namin yung gusto namin i-provide. Wala kayong pake. Nakakahiya lang kayo pag nakapag-provide kami. Gano'n kasimple. Siya nga. Di ba? Nakakahiya din kapag hindi ka nakapag-provide. Kasi kapag hindi ka nakapag-provide, kapag hindi ka nakapag-provide, ikaw talaga mapapahiya at makukulong ka na naman. Sa ayon, Mac, ang ganda ng cup nyo. Lalo ka gumagwapo. Pa-shoutout po. Deada family ng Cebu. Sa ayon, saan ba kayo sa, Cebu ba kayo? Meron bang doon? LBC o ano ba tawag doon? Yung JNT. Nagandahan ka sa cup ko kaya hindi ka mawawalan. Akong bahala sa'yo. Okay, Ate Ira, may sariling batas talaga to si Culaong. Pakilala mo nga sa akin, attorney mo, Papa Otto. Ito ibig sabihin, Ate Ira, kasi dito, sa pinagtanungan natin, pwede daw maglabas ang judge ng warrant of arrest kahit Sabado at Linggo.
Oh, yun, sayon. Oh, meron. Akong bahala sa'yo. Hindi ka mawawalan. Bakit kaya di niya matanggap na mahirap naman talaga siya? Ako tanggap ko mahirap lang ako, mukhang mayaman lang. Iinom sana ako mogu-mogu. Wag na lang pala. Naku, favorite pa ni Joy yan. Yung ano, strawberry. Exilog, Epelem, Ekis, Eplem. Ako naman, Kuya Henry, kung ako yung magko-comment yan, bakit kaya di niya matanggap na mahirap naman talaga siya? Ako nga tanggap ko, mahirap ako mahalin. Mahirap ako mahalin, mukha lang madali. Oh. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.